pagbubutas o paghuhukay sa 8 oil and gas exploration may go signal na kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Isa dyan ay sa may bandang Palawan sa West Philippine Sea. Ayon kay PBBM, wala siyang paki kung magalit o tutulan pa ng China ito. Nasa loob to ng exclusive economic zone ng bansa at wala silang magagawa. Magbubutas ang Department of Energy dyan. Sa tuwing tumataas kasi ang presyo ng gasolina, tumataas din ang presyo ng pamasahe at mga bilihin. Sinong sisisihin? Ang Pangulo, di ba? Kahit ang totoong problema naman ay sa world market. Dumedepende kasi ang Pilipinas sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. At para masolusyonan ang problema sa gasolina, 8 oil and gas exploration ang sabay-sabay magbubutas sa utos ni Pangulong Marcos. Dito para sa sariling langis na tayo umasa mas mura pa. At pag nagtaas ang presyo ng gasolina o krudo sa pandaigdigang merkado, ang mga ordinaryong Pilipino ang nahihirapan. Sapagkat ang langis ang nagpapagalaw sa ating ekonomiya mula sa mga sasakyang naghahatid ng pagkain hanggang sa mga pabrikang lumilikha ng kabuhayan. Kapag tumaas ang presyo ng langis, tataas ang pamasahe, ang presyo ng mga bilihin at halaga ng kuryente. Ginagawa po namin ang lahat upang matigil ito. And that is why today's presentation of 8 service contracts is a deliberate step towards securing our energy future. Unlocking over $200 million in investment, these service contracts represent our continued effort to attain greater energy security and therefore economic stability and self-reliance. Katuwang sa service contract o pinirmahang kasunduan ay ang Amerika, kumpanya ng bilyonaryong businessman si Jeff Bezos at Bill Gates. Iba pang mga bansa sa Australia, United Kingdom, Singapore at Israel. Oo, wala nga ang China sa listahan ng mga kontratista. Sobrang laki kasi nila pumersyento eh. 50-50 nakala mo teritoryo nila yung hinuhukay. Dito inaasahang mas lalong magmumura ang mga presyo ng gasolina sa buong bansa. Ngayon nasa 50 to 55 pesos per liter na. Dati noong panahon ni dating Pangulong Duterte, umabot yan ng 90 pesos per liter o higit pa. At sa ating mga kababayan, nagsisikap ang pamahalaan sa pag-aaral, pagtuklas at pagpapaunlad ng likas na yaman ng ating bansa upang ito'y mapakinabangan ng bawat isang Pilipino. Sa pamamagitan ng mga service contract na ito, magkakaroon ng kasiguruhan sa supply at enerhiya sa ating bansa. Sapat na enerhiya para tugunan ang pangangailangan hindi lamang sa ngayon, kundi para na rin para sa kinabukasan ng ating mga anak at ang ating mga susunod na henerasyon. Together, let us power a bagong Pilipinas that stands on its own, secure in its energy, strong in its economy, and steady in its commitment to future generations. Thank you all. First time nga sa kasaysayan ng Pilipinas ang sabay-sabay na pagbubutas. Isang kahulugan lang to na desidido ang Administrasyong Marcos mapamura pa ang presyo ng langis sa bansa. Maging abot kaya at hindi sobrang mahal. Inaasahang mag-generate nga ito o kikita ang gobyerno ng 12 billion pesos kada taon. Nagpapasalamat naman ang pamahalaan sa mga bansang sumusuporta sa Pilipinas para may sakatuparan nito ang sariling produksyon ng langis. Historic ceremony, the presentation of not just 1 but 8 new petroleum service contracts to the President of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Today marks a milestone in our country's energy journey. This is the largest batch of petroleum service contracts awarded in a single period in our history, in Philippine history. A powerful demonstration of this administration's resolve to accelerate the exploration and production of our country's indigenous energy resources. The contracts represent highly credible commitments to invest, to explore, to innovate, and to build a stronger and more secure Philippines. Collectively, they represent a potential investment of more than $200 million, almost 12 billion pesos. I would like to welcome and congratulate our service contractors who are joining us today.
both our local and international partners from Australia, the United Kingdom, Singapore, Israel, and the United States. Your confidence in the Philippines is deeply appreciated, and your participation strengthens our belief that the country is fast becoming a preferred destination for long-lasting and impactful energy investments. Napakagandang balita, di ba? Anong masasabi nyo dito? I-komento sa baba ang inyong salobin.